Sige. Lang yan. Strong Igorot at work! Hindi ko makuha maghilamos at magsuklay. I don't even have time to brush my teeth. You are not Marcos Scammer! Ilips-tulis mo yung edits ko, bobo. Hindi pa nasiset up. Ngayon pa. Maliban sa kasalanan na walang kapatawaran, ang pamumusong sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad na kasalanan. Walang hanggan. Hold up to! Bye-bye! Bye-bye! Nagat ako. Makagago! Putang ina mo! Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, di paano babariling kita sa ulo? Talo ko la, sa ulo mo, kalbo to, plaka ko. Ano mangyari? Hindi kita iiwan. Dahil gago ka! Dahil ipinamumukha nyo sa kanila, ipinapahiya nyo sila eh. Biruin nyo eh. Kita nyo ako, pinagmamalaki ko pa sila. Oh, pang bodyguard ko. Oh, ito. Pero kayo, yung grupo nyo na FG group, Privacy Act, putang ina, pinopost nyo nga yung mga mukha nila, pati mugshot nila, putang ina naman eh. Ayusin mo nga, dito, ayusin mo. Ayusin mo. Sasapakin kita eh. Ayusin mo dyan. Pasay mo. Pati yung mga damro no, ayun oh. Ayun mga damro no. Oh, hindi pa tapos itong mga gilid dito. Ang bilis mo naman magdilig. Basahin mo mabuti. Pag-abusin mo yung tubig din eh. Kasi pagpatiin pa doon, dinidiligan mo. Pambira. Hindi ganyan. Tagal-tagalan mo. Yung basahin mo ng todo. Diyos ko. Ahina-hina eh. Aka na, ako nga magdidilig. Oo. Sige. Ay, hina-hina eh. Oh, yan. Nagdidilig ako. Nakita nyo naman, oh. 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 Umalis ka dyan sa tabi ko. Baka madiligan ko yung uso mo. Oh. Alis dyan. May padilig-dilig ka pa. Binabantu-bantuan mo lang. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest ever to do this show. Ang bida mga kahombre ko ng show natin, The Norman Mangusin Show. Mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala eh. Lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Noong December, nangako si Gusgusi na pupunta ito sa mga universidad sa January. So, ngayong January, makinig lahat ng mga estudyante. Pupunta kami sa mga universidad. At bawat university, pipili kami ng 5 estudyante na nakasubscribe. Bawat isang estudyante na mapipili namin, tatanggap ng 100,000. Hintayin nyo yan. Yan na yung inaayos ng team natin. Nakikipag-coordinate na yung team namin sa bawat university. So sisimulan yan by the last week of January. Yan yun. Abangan nyo yan. Basta nakasubscribe kayo dito sa Mr. Caliber by FLM. Yun. Hey! Pero in fairness, wala pa namang last week ng January, mga kahombre ko, ha? So, chill! Pero sa tingin ko, hindi na yan matutuloy. Imagine nyo, nagpipilipin loop na nga siya ngayon eh. Pero, akala ko dati, matapang siya. Ang sabi ko, Philippine Loop, Prosecutors, at RTC Edition. Yung pala, Philippine Loop, Warrant of Arrest Edition.
Kaya siya madalas wala. Di ba? Hindi na malaman kung saan siya titira. Minsan, nasa motel. Minsan, nasa hotel. Paminsan-minsan, nasundot-sundot sa kanyang bahay. Lap trip. Minsan, nasa NLEX. Lumabas din ang isang wiretap kung sa ay sinaad ni Gusgusin ang tunay na hangarin niya sa likod nito. Tutulong ulit tayo. Pero this time, ito kasi maganda eh. Maraming university na mayroong mga estudyante na magtatapos na hindi matuloy dahil walang pera. Struggling na sa buhay. Ang gagawin natin, pupunta ako na university. Bawat university na pupuntahan ko, pipili ako ng 5 students as long as subscriber ni Mr. Caliber. Oo, para pandagdag din sa ano yan. As in 100,000. So ngayon, uugong yan. Alam mo yung uugong? Uugong yan. Eh, pag nag-subscribe sa'yo lahat ng university, 20 million na estudyante yan. Oo nga, malaki-laki yun. Ay, kaya na natin kumita no, ng minimum of 10 million a month sa YouTube nun. Grabe namang utak mo noon, Gusgusin. Grabe ka naman. Baka nga kahit si Ivana Alawi, di ba, ay hindi kayang kumita ng 10 milyong piso kada buwan sa YouTube, Sa YouTube views lang. Diyos ko, ikaw, 10 milyon sa views? Halatang kasinungalingan na naman to, mga kahombre ko. 10 million subs, tapos for sure, sa tingin mo, magkakaroon ka na ng 10 milyong piso na kita? Si Ivana Alawi nga hindi kumikita ng ganyan. Alam ko. Si Alex Gonzaga nga hindi kumikita ng ganyan. Alam ko yan, Pero siyempre, isang circle lang yan kami. Siyempre, kakaintindihan kami dyan, di ba? Hindi ka kasali doon. At mga kahombre ko, for your information, hindi ako yung OG ng YouTube kasi anyway, 'di ba? Marami pang mas OG sa akin. Pero may idea ako paano 'to nagwo-work. Definitely hindi porke meron kang 10 million subs ay meron kang 10 million views per upload. Imposible 'yon, mga kahombre ko, walang ganon. In fact, mapapansin nyo, mga kahombre ko, na ayan lang ang mga views niya, 'di ba? So, imposible yung sinasabi niya, nakikita siya ng 10 milyong piso kada buwan pag nagkaroon siya ng 10M subs. Kasi mga kahombre ko, YouTube won't pay that much, lalo na kung ang views mo lang ay 10,000 to 50,000 views. Malabo yan. O sabihin na lang natin, mga kahombre ko, na sa 10 million subs, ang views mo ay 200, 300, tulad ng views ko, hindi mo kayang kitain ng 10 milyon. Lalong-lalo na at hindi ka naman interesting. Wala ka naman kakwenta-kwenta, wala kang kalatoy-latoy. Mga content mo paulit-ulit lang para kang sirang plaka. Kung sa views mo lang planong kuhanin ng 10 milyong piso, napaka-imposible, mga kahombre ko. Imposible pa sa hindi makukulong si Norman Gusgusin ngayong taon. Mga kahombre ko, naranasan ko maging OFW at naging sobrang hirap ng sitwasyon ko. Trabaho, walang katapusan trabaho, at syempre, sakripisyo. Alam niyo yun, yung hard-earned money nyo, wag nyo nang ibibigay pa sa mga pinagpapadalahan nyo ng pera. Kasi sa panahon ngayon, yung mga pinagpapadalahan yung ibang mga application or physical ng pera, napakalalaki ng transaction fees. Kaya dito ka na lang sa TapTapSend. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to. Dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito, mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre, mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang inihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Sa live ni
gusgusin, makikita natin pinaiikot-ikot nito ang kanyang salamin, mga kahombre ko. Grabe ho, tindi na ng stress nito. Oo. Mamaya, pag ako'y lumarga, at ilalive ko yung pagpunta natin sa lugar ni... Pero hindi natin sasabihin kung saan. At baka makatakas. Di ba? Like. Grabe mga kahombre ko, nakakaiyak na ho ang sitwasyon ng tao na ito, no? Hindi ko alam, maawa ba ako or hindi? Siyempre hindi. Ba't ka maaawa? Sa taong gantong bunganga! Eh bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Putang ina naman eh. Kinang ina mo. Hindot ka talaga. Kinang ina mo. Fidgeting is often a physical sign of stress, anxiety, or restlessness, acting as a way for the body to release nervous energy or self-soothe. Oh my God! Wow! Ayan na ho ang katotohanan, mga kahombre ko dyan. Sa isa sa mga latest live ni Gusgusin, nagpaliwanag ito sa e-warrant na pinakita daw ko noon ni Fuji News, mga kahombre ko. At pinakita nito yung name ng presiding judge. Yung pinapakita ho nilang warrant na pending warrant, hindi lang ho naaayos yung pending warrant. Pero eto po yan yung aking pending warrant na nakikita sa e-warrant. Ayan ho ay permanent dismissal na. Permanent dismissal, binaba po ang dismissal ng December 3, 2025. So, hindi lang ho na-update. 2025, ayan. So, order po yan na permanent dismiss po yung kaso na yan. Hindi lang na-update do sa e-warrant. Yung pinakikita ko nila po Genius Vlog na may nakalagay doon warrant, nakalagay bail, serve, bail. Nakalagay, ibig sabihin, naka-bail ho ako. Totoo po yun. Pero ito, order ko. Permanent dismiss po yan. Bawal ho yan, mga kahombre ko, na ipakita mo ang pangalan ng presiding judge. Kami, mga kahombre ko, ibo-blur na lang namin yung pangalan ng judge, ha? Pero, siya ho, hindi niya binlur. And kabastusan ho yan, mga kahombre ko. At huwag niyong uulitin para sa mga taga-Pasay din. Ganto yan, kaloko-loko. Paranaque City Hall nga, sinisiraan yan. Oo, alam mo sa totoo lang, diyan sa Paranaque, di ba nalipat ako diyan. Kaya lang naman ako lumipat diyan para mapalapit sa anak ko diyan sa BF Homes. Sa totoo lang, mahina tayo diyan. Wala tayong ganong kakampi diyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Para lahat na magsalita sa akin ng pangit, diretso kakasuhan ko agad dito sa Pasay. Dito kami magbakbakan sa Pasay. Ipakita nila yung mga tapang nila dito sa Pasay. Magsama na sila. Yan. Dito kakaldagin ko sila. Makakatingin sila ng kaldag dito kapag ka nagkamali sila. Doon sa BF Homes, wala kontrolado ng mga basher natin yan. Bigay mo, puta, nasusundan pa talaga yung paglipat ko ng subdivision. Napapasok, nabibidyohan agad yung bahay ko ron. Diba? Paglipat ko ulit, kalilipat ko pala, nabibidyohan agad. I have decided to go back kung saan ako talaga nagsimulang umangat. At dito yun. At saka mahal ako ng taga-Pasay. Bakit? Dito sa Pasay, nung nagkaroon ng monsoon, noong 2013, kasama ko yung tsahin ko, si Fortuna. Minahal namin ng mga taga-Pasay. Kaya mahal ako ng taga-Pasay. At marami tayong kaibigan dito, hindi na ako magne-name drop. Dito na lang tayo magsubukan uli. Kaya nga, kukunin ko na yung residence ko uli dito. Lahat ng kaso, i-refile ko rito. Ang kaso, pag na-dismiss, pwedeng i-refile yan So, i-refile ko lahat dito yan. Lahat ng kaso na madi-dismiss, yung kinaso ko sa kanila, pag na-dismiss, i-refile ko rito. Kung ano yung ginawa nila sa akin, gagawin ko rin sa kanila. And then, tsaka tayo magpaiyakan. Grabe ka naman, Norman Gusgusin. Makapagsabi ka, anong ibig mo sabihin? May palakasan ba sa Paranaque? Di ba, ikaw ang nagsabi at ikaw ang nagyabang, di ba? Nakilala mo si Vice Mayor Bernabe. Shoutout na rin kay Vice Benjo Bernabe. Vice, yung Jaguar mo,
Buhay pa hanggang ngayon, yung Jaguar mo na binigay sa akin. 2016, nagkasama kami ni Vice, ni Benjo Bernabe. Isinama ko siya, ihinarap ko siya kay dati, ngayon presidente na si Ferdinand Marcos Jr. Dati, katatapos lang mag-senador and then tatakbo as Vice President. Si Vice Mayor Benjo Bernabe ng Parañaque, hinarap ko mismo kay BBM yan, as in harap. May picture sila. May picture pa kaming tatlo. Hanapin ko lang. Yung Jaguar, yung ginagamit kong Jaguar, yun ay galing kay Vice Mayor Benjo Bernabe. 2015, magkasama kami bago magpasko. 2016. Yan. Isinama ko mismo yan, si Vice Mayor Benjo. Ngayon Presidenteng Bongbong Marcos. Talagang ihinarap ko siya, pinagkamay ko silang dalawa. Vice, thank you. Taga Parañaque na rin ako ngayon. Kumbaga, pinapalabas mo na malakas ka sa Parañaque, di ba? Sinabi mo yan? After niya hong i-post yan, mga kahombre ko, ito lang naman ang naging sagot ni Vice Mayor. Hindi ka pala niya kilala. After niyan, mga kahombre ko, ayaw na niya sa Parañaque. Kaya madalas niya na itong siraan. Alam mo, sa totoo lang, diyan sa Parañaque, di ba nalipat ako dyan? Sa totoo lang, mahina tayo dyan. Wala tayong ganong kakampi dyan. Doon nila tayo naisahan. Grabe ka naman! Porke itinanggi ka lang ng Vice Mayor na hindi ka naman pala niya kilala, no? Ayaw mo na sa Parañaque. Ngayon, gusto mo na sa Pasay. Kasi as per you, na-dismiss ang iyong kaso doon. Galing po ako ng Regional Trial Court ng Pasay. Meron pong magandang balita dito na meron pong tao na nagsampa sa atin before ng kaso dito sa Pasay Regional Trial Court ng 25 million daw estapa. Ito po ay binista kanina. Kanina ko lamang po nakuha yung decision. Ito po ay permanent dismiss. Kasi ilang taon na hindi dumating ang complainant. Tama, di ba, Norman Gusgusin? Ito hong kaso niya na ito, mga kahombre ko, ay noong 2021 pa. Now, pinapakita niya at pineflex niya dito yung 78,000 pesos na bail na ibinayad niya for bail noong panahon na yon. Which, yung bail na yon, mga kahombre ko, makukuha niya ngayon. Dahil napasawalang bisa na ho ang kaso na ito, ibabalik ko ng korte yung ibinail niya na 78,000 pesos. So, isa din yan sa fineflex niya na magkakapera na siya. Pinapakita niyo yung QR code, nakalagay doon, bailed, at nakalagay, serve. Ibig sabihin, isinerve na sa akin, at bailed. Eto ho yan, Norman Gusgusin, napakasinungaling mo pa. Pinapalabas mo na ikaw ay nakalaya. Di ba? Goods ka naman, di ba? Yan ang pinapalabas mo. Yung sinasabi mong bail posted ay tungkol dito sa kaso mo na ito. Ano kami tanga, Norman Gusgusin? Ha? Naalala nyo ba nung nakaraang buwan, nung namataan ho siya sa Manila RTC? Yan ho, yung kaso niya na human trafficking. Diyan ka nag-bail. Ayan yung nakasulat dito na bail posted. Diyan ka nag-bail sa kaso mo na yan. In short, out on bail ka. Ngayon, ano ba ang dapat ginagawa ng taong naka-out on bail? Ang taong naka-out on bail usually ay dapat mabait. Kayo ang mga tunay na demonyo! Orasyong salapintig, bayabas na may leeg. Out on bail ka, tas aakto kang Norman, katapusan mo na yon. Oo. Kasi syempre, sa halip na tapos na ang problema mo, isa na lang ang iniisip mo, magdadagdag ka pa ng problema. At yan, Norman Gusgusin. Laro mo yan, di ba? Huwag niyong kakalimutan. Siya ang naghamon sa akin ng kasuhan at siya ang naunang nagkaso sa akin, not me. Pero hindi bale, puki ng ina mo, ogag, kaputa-putahan ng nanay mo, bakla ka, wala kang bayag. Eto, puking ina mo,
lahat ng fake news mo, pagbabayaran mo yan. Pero ikaw, lahat ng fake news na nilabas mo, pagbabayaran mo. Promise. You will pay. Nanumpa kasi ako sa mga ate ko na ipapasok ko siya sa Hoyo. Biruin mo yung YouTube ko na FLM Comeback, 300,000 yung followers nun, kulang-kulang. At kumikita yun ng $4,000 monthly. Dinilit ko para ipasok kita sa Hoyo. Ukit na. Boss, kala ko ba di ka magdedemanda? Di. Natatakot ka ba? Takot magdedemanda. Ako hindi. Pero yung mga abogado ko hindi pumayag. Kaya nangako na ako na papasok ko sa Hoyo yan. Nasaan na yung mga kaso mo? Ha? Waiting pa rin ako sa resolution? Mauunahan pa kita. Oo, excited na ako dyan. Dalawa lang naman pinail mo eh. Forum shopping pa. Isa sa Isabela, isa sa Paranaque, lap trip. Ano yan? Forum shopping? Nag-file ka sa Isabela at nag-file ka sa Paranaque against me. Di ba? Oh, San Pableño ko, papuputahin mo ko pabalik-balik sa Paranaque? Malamang! Kasi ayan ang gusto mo, magka-aberya ako. Di ba? At di ba, Norman Gusgusin, madalas mong sabihin na itong ginawa ko sa'yo. Expected na natin yan. Kasi itinago nila yung hindi nila pinaalam sa akin na hindi nila nilagay yung address ko. Isasabihin lang lumipat ako. Talagang intention nila na hindi makarating para hindi ko masagot. Bakit? Tama naman ang address na pinaglalagay ko sa mga final ko sa'yo. Wala ka lang kasi talaga, di ba? In fact, pina-LBC ko pa nga sa'yo. Ayan ang patunay, oh. Kaso, nakasulat dito, oh, di ba? So, ako, gusto ko na matanggap mo yon, Norman Gusgusin. Kaso, wala ka. Hindi ko nakasalanan yon. Hindi kita aabulin. Ikaw ang gumawa ng dirty tactics. In fact, naglagay ka ng address ko na peke. Di ba? Itong address ko na nilagay mo. Oh, may nagpalipad. Sino to nagpalipad? Si Makagago. O, tingnan, screenshot natin. Okay. Babasahin natin to. Ayan! Sabi niya, dali. 12, Tokyo, Camela Homes, San Pablo, Laguna. Okay. Ha? Ito, sandali. Pipicturean ko. Sandali. Sandali. Ito, maganda to. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto kong laban. Ikaw naman. Yan ang gusto kong laban. Oh. Sandali ha. Okay, masaya to. Ito na yung pinakamasayang pangyayari. May bayag talaga. Oh, nag-super chat. Ito na. May bayag talaga. Ito, papakita natin yung super chat ni Makagago. Ayan ho, ang super chat niya. Ano ba yung address na yan? Yung address na yan ay house for sale. Hindi ko bahay yan. Sabi mo, balik sa'yo. Wala ka talagang kwentang tao. Napakasinungaling mo. Dati, Vice Mayor. Dati, si President BBM. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Senator Amy Marcos. Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala. Pero nagulat naman ako kasi wala naman kaming kamag-anak na gano'n. Ngayon naman, ang Governor ng Nueva Vizcaya. Gov! Kaibigan daw po kayo ni FLM. Gayem naman tayo ng lahat. Pero kung kaibigang malapit, hindi. Yeah! Kasi binanggit niya yan. May meeting kasi ako sa sa Nueva Vizcaya. Ay, shout out ko sa kaibigan ko, yung gobernador ng Nueva Vizcaya, si Governor Jing Gambito. Mabuhay ka, partner. Mabuhay ka, pare. Shoutout sa inyo, sir. Diba? Gayem naman tayo ng lahat. Pero kung kaibigan malapit, hindi. Hindi ka naman pala kilala yan at hindi ka kaibigan. Oo. Pahiya ka na naman. Maya-maya niyan, sisiraan niyan yung Nueva Vizcaya, guys. Promise. Sasabihin niya, Ang pangit na Nueva Vizcaya! Ganyan na ganito ang Nueva Vizcaya!
Ganyan na naman Miss Kaya. Masanay na kayo sa tao na yan. Sa live ni Gusgusin, nagawa rin itong sabihin na maraming tumulong sa kanyang OFW noong nakakulong siya. Marami pong OFW na tumulong sa akin nung ako'y nakakulong. At ako po'y nangangako na kung sakali pong matatapos yung huling kaso ko, at makaka-recover ako, makakabenta ako ng property ko, lahat ho sila tutulungan ko pabalik. Opo, hindi po ako nanghingi sa kanila. Hindi po ako umutang sa kanila. Sila po ay kusang tumulong sa akin nung ako'y nasa loob ng kulungan. Talaga naman kung makikita nyo sa aking YouTube, kung magpalipad sila, libo-libo. It survived my people po. It survived. Nakakain po yung aking mga tauhan sa loob ng kulang-kulang 4 na taon habang ako'y nakakulong. Hindi ko po yung kinakalimutan, lahat sila. Nagkataon lamang ho na ako ay nakalagay sa isang sitwasyon na wala pa akong magawa. Pero hindi ko ho sila binudol, hindi ako nag-endorse sa kanila ng peking produkto, peking abogado para sila ay linlangin. Hindi po ganon. Opo. At yung mga nagpadala ho talaga sa humanitarian ko, talaga naman hong lahat ng humanitarian ko, may mga record po yan, na ibinabandera ko ang mga pangalan ng OFW na nagpadala ng tulong sa lugar na yon. May mga tarpaulin ho sila. Grabe, akala ko ba, no? Hindi mo kilala itong mga vlogger na ito. Wala akong panahon dyan. Sino? Yung Makmak Diablo? Ay, wala yon. Puta na, hindi ko na kilala yon. Oh, para si Robby Diaz lang yon. Oh. FLM Vlogger, Makmak Pablo. Oy, subscribe kayo kay Makmak Pablo. Magaling na vlogger yan. Ayun. Pablo, vlogger. Ayan. Makmak Pablo Vlogger. Ayan, nakita nyo. Sabi ni Sky, boss, totoo FLM yung sinasabi nung in-interview ni Makabaho na si Nasukir FX. Paano naman naging ex-president? Di naman namin kilala yan. Eh, isa naman pala sila sa tumulong sa'yo. Di ba? Ayan o. Nazukir, California. Makmak Pablo. So, lehitimo pala talaga yung mga sinasabi nila sa'yo. Di ba? Kasi literal na mga tao mo sila dati, mga taong naniniwala sa'yo, mga taong tumulong sa'yo. So ngayon, di ba, papaano mong naiisip na tumulong ka sa iba? Eh, sarili mo nga hindi mo matulungan. Pangalawa, huwag kayong tumulong dyan. Kasi once na natapos na, naputol na ang tulong nyo, ganito ang gagawin sa inyo niyan. Sabi ko nga sa'yo, gusto mo ipalo ko yung mukha mo sa mukha ni Ian eh. Paano naman ako kakabahan latake at yagballs ko dyan? Eh, magnanakaw yan. Kompleto report dito. Oy, Ian, hintay mo yung kaso mo, ha? Oh. At dito na ako sa bahay, oh. Kararating ko lang after so many years. Maraming nawawala, Ian. Maraming nawawala. Oo. Maraming nawawala. Kung walang nawawala rito, ba't di ka pumunta rito? Oh. Pumunta ka rito para tunayan mong walang nawawala. Grabe, Norman Gusgusin. Nakakasuka talagang ugali mo. Yan, 2016, nag-message sa messenger ko yan. Nandun pa lang ako sa Marbella. Magkatabi yung kondo ko at saka yung opisina ni Senator Bongbong Marcos. Magkatabi. Nasa ground floor si Bongbong ng Sunset View Tower. Nandito naman ako sa 5th floor ng Marbella. As in magkatabi. Ding-ding ang pagitan namin ni Senator. Ano na naman kasinungalingan to, Norman Gusgusin? Magkatabi kayo, tas ang sabi mo, nasa ground floor si BBM, tas ikaw nasa 5th floor, tas sasabihin mo, ding-ding lang ang katapat. Aba, eh mukhang malayo yun, ground floor to 5th floor. Napakasinungaling mo talaga. Alam mo yun, galing mismo sa bunganga mo. Ulitin nga natin. Nasa ground floor si Bongbong ng Sunset View Tower. Nandito naman ako sa 5th floor ng Marbella. As in magkatabi. Ding-ding ang pagitan namin ni Senator. Pucha, pwede ba maging ding-ding lang ang pagitan? Eh, walang iya 5th floor hanggang ground floor. Nako, Norman Gusgusin. Wala na talaga to. Alam mo, eto kay Makagago. Kung mapapansin mo, palagi niyang binabanatan yung mga nakapaligid sa akin. Si Monique, si Casper, yung mga bodyguards ko. Samantalang wala namang ginagawang masama sa kanila yung mga tao. Tuloy yan, natututo sumagot at saka natututo lumaban. Tapos ngayon, todo sila sabi ng mga kriminal daw ang mga nakapaligid sa akin. O para ipamukha nila na
masama raw ang mga nakapaligid sa akin. Paano binabanatan ko yung mga security ko mo, di ba? Uulitin ko lang mga kahombre ko ha. Sa kanya ho nang galing yan. Ayan ang sinabi niya. Kasi sabi nga, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. And now you are a friend of a real con artist. At saka talagang nakulong siya sa pangkokon. Ako wala akong nakulong, hindi ako nakulong sa pangkokon. Nakulong ako sa pagtulong. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Since you are a friend of a con, and then all of you are a con. Di ba? Now, tell me who is my friend. My friend is businessman. My friend has a good reputation. I am a friend of lawyer. I have a friend judge and a police officer. So tell me who your friends are and I'll tell you who you are. They are your friends. Huwag niyo namang itanggi. Eh, sino pa mga friends mo, di ba? Ikaw ang nagsabi sa akin na ang kaibigan ko ay... Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Since you are a friend of a con, and then all of you are a con. Eh di mas kriminal ka pala, di ba? Kasi mas marami kang kilalang kriminal. Ikaw naman. At saka mga kahombre ko, for your information, ito hong kasabihan na ito, kalokohan ito. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi ka pwedeng magkaroon ng kaibigan na nagkaroon ng kasalanan? Di ba naniniwala tayo sa repentance? Repent is real, mga kahombre ko. Pero kay gusgusin ho, hindi na ho applicable yan. Kasi talagang grabe na to. Baka mas magre-repent pa ho si Satanas kaysa sa tao na ito, mga kahombre ko. Kasi wala na talaga to eh. Wala na to, mga kahombre ko. Kung dati, ihi ni Satanas ang dumadaloy sa dugo nito, mukhang hindi na ho ihi. Tamod na. Kasi talagang na-form na ho sa DNA niya yung pagkademonyo, mga kahombre ko. Iba na talaga to. Natalsikan na ho ito ng tamod ni Satanas. Pakinggan ho natin kung paano durugin at sampi-sampigahin ang muka ni Norman Gusgusin ni Boss Caillou, mga kahombre ko. Pakinggan natin. Kung mga taong ito ay nakalaya. So ibig sabihin mo ng nakalaya, either pinagdusahan na nila yung kanilang ginawa kung sila'y... Kasi hindi ka po makakalaya, dalawa lang yan para makalaya ka. Tama. Dalawa lang yan para makalaya ka. Ito hong mga taong ito ay nakalaya. Okay. So ibig sabihin mo ng nakalaya, either pinagdusahan na nila yung kanilang ginawa kung sila'y... Kasi hindi ka po makakalaya, dalawa lang yan para makalaya ka. Dalawa lang daw para makalaya ka. Pag nakalaya ka ng acquitted ka, Acquitted? ibig sabihin mo nun wala kang kasalanan. Okay. Pag nakalaya ka naman ng serve sentence ka, ibig sabihin, Serve, okay. pinagdusahan mo po yung kayong kasalanan ginawa. Okay. So ito, Klaro tayo doon. Dalawa lang daw ang pwede pag nakalaya ka. Acquitted ka. Pangalawa, sentence serve. Okay? Tingnan natin. kung mga kasama ko ngayon, lahat ho sila ay nasa laya. Okay? Okay. So, Okay. Lahat sila ay nasa laya. Okay. ibig sabihin nun, either acquitted sila or napagbayaran nila yung kanilang mga kasalanan. Okay. Ikaw nagsabi niyan, ha? Ikaw nagsabi niyan, kulawang, ha? Ikaw nagsabi niyan. Alam mo mga gago, bobo ka. Bobo ka, walang nagtuturo sa'yo. Yang sisabi, nakulong noon, nakalaya, pero may Ulit. eksipo ka, walang nagtuturo sa'yo. Yang sisabi, nakulong noon, nakalaya, pero Oh, wait. So, nakalaya. Ulitin natin yung sinabi mo, ha? Ikaw nagsabi nito. So, nakalaya. So, dalawa lang yan. Either acquitted o sentence served. Tama. Sabi niya, dalawa lang daw, di ba? Sabi niya eh. Ikaw nagsabi ngayon. Nakulong dati. Nakalaya ngayon. So, either sentence served or acquitted. So, anong problema? Nakakahiya, ano? Durog na durog! Wasak na wasak! Ayan na sinasabi ko sa'yo! Oo! at least to baka to, yung iba batak na batak pa. Okay na yan. Halatang walang tulog, mga putang na. Nagdala lang ako, puro mga askal lang yung dinala ko. Mga sunog baga lang yung dinala ko sa'yo. Sa line ni Gusgusin, sa hindi sinasadyang pangyayari, ay na-flip nito ang camera at napakita si Casper na wala seatbelt. Love trip talaga. Ang galing talaga ng laruan natin, sabi ko sa inyo eh. Basta relax lang tayo, panuorin lang natin kung paano niya gunggungin ang sarili niya. Sabi ko sa inyo, mga ka-hombre ko, di ba? Huli, ang nasa unahan walang seatbelt. Ay, tanga. Naka-seatbelt lahat yan. Naka-seatbelt lahat yan. Importante, yung driver naka-seatbelt. Puro kayo ano?
mema na lang kayo. Mema na lang daw kayo. At dito ho, pinapalabas niya na okay lang kahit si Casper ay hindi naka-seatbelt. Norman gusgusin. Very clear. Kaya nga nilagyan yan ng provider mo ng sasakyan, which Ford in this case, di ba? Nilagyan ka niya ng seatbelt sa bawat upuan. Ibig sabihin, gagamitin mo yan. Kasi for safety purposes yan. Lalo na't nasa passengers ka, malamang gagamitin mo yan. Utak mo talaga, laman, real talk. Grabe na yan, mga kahombre ko, di ba? Sabi niya, okay lang daw yun, driver lang daw ang dapat magsi-seatbelt. Ang importante, yung driver naka-seatbelt. Mali! Pati yung passenger seat dapat lalo na magsi-seatbelt. Nasa harap yan eh. Ano bang ine-expect mo kapag nabangga yan sa di inaasahang panahon? Asan ba yung impact? Nasa driver lang? Safety kasi yan, Norman gusgusin, parang helmet. Para sa ikakabuhay mong hinayupak ka. Hindi naman yan i-implement ng mahal natin na LTO kung kabulastugan lang yan. Legit na dapat sinusunod yan. Yari ka na naman kay Asek Lakanilaw niyan, oo. At saka mga kahombre ko, eto lang yan. Kung totoong may malasakit siya, sabi niya, di ba? Sa mga taong nagtatrabaho sa kanya. Bakit mo inilalagay sa alanganin ang tao mo? Alam niya yan, mga kahombre ko. Kaso durug na ho ang utak niyan. Stress na yan, mga kahombre ko. Sabog na sabog, latang-lata na. Kaya kahit yung konting minuto lang na mapapunta lang yung atensyon sa katangahan ni Casper, okay na ho yun sa kanya. Makahinga-hinga lang siya sa bash ng mga tao, mga kahombre ko. Yan ang totoo dyan. Hindi ho ba kawalang hiyaan yan? Kasi isinasangkalan niya ang tao niya sa katarantaduhan. At yang Casper, mga kahombre ko, wala hong kakayanan niyang hayop na yan. Wala hong kakayanan niyang tao na yan, sorry, hindi pala hayop, tao na yan, na ipagtanggol ang sarili niya. Tandaan nyo, sabi nga ni Ian, Sahod nga, di ba? Alam mo yan, paring Casper, wala tayong personal na alitan, ha? Kinakapos ka rin, alam mo sa sarili mo yan. oh my God. Di ba? Hindi ka nakakatanggap ng bali na nga lang, nahihirapan pa, di ba? My God. Di ba gumagawa ka na ng paraan para may pantusos ang pamilya mo? Wala hong sweldo yan. So imagine ninyo, sitwasyon yan kapag yung tao na yan ay pinagkakasuhan ko rin. Well, may isa na yung kaso. Pero pag binanatan ko pa ng binanatan yan, saan ho pupulutin si Casper? Casper, maawa ka sa sarili mo. Kasi real talk, winawalang ya ka ng amo mo. Mukha sa mukha kang winawalang ya, tinatarantado ng amo mo. Kasi alam nyo, mga kahombre ko, tingnan nyo ko, di ba? Si Meme God, I never nyo nakita. Editor ko yan, di ba? So malamang, maaari at pwede yung pag-initan ni Norman gusgusin. If ever, di ba, dumating yung panahon, di ba, na hindi niya ako kaya niyang duru-duruin o wasak-wasakin ang aking editor. Di ba? Obviously. Makakaisip, ay, nako, yung editor mo, titira. Although katangahan yun kasi numali, pero still, di ba? Kawawa naman yung trabahador ko. Di ba? Hindi dapat gano'n, Norman gusgusin. Kung totoong mahal mo ang tao mo, hindi mo ipapahamak ang mga tao mo. Kasi alam mo din sa sarili mo na pumasok ka na sa toxic world. Toxicity na to at its finest. Talagang durog ka sa akin ngayon. Totoo yan, Norman gusgusin. Kaya ikaw, Casper, maniwala ka. False hope ang ibinibigay ng amo mo sa'yo. Kasi kung totoong may hope, sana mapera ka na ngayon. Pero galing mismo sa nakasama mo about a month ago. Kinakapos ka rin, alam mo sa sarili mo yan. Oh my God. Di ba? Hindi ka nakakatanggap ng bali na nga lang, nahihirapan pa, di ba? My God. Di ba gumagawa ka na ng paraan para may pantusos ang pamilya mo? Na walang-wala ka pa rin hanggang ngayon. At sabi rin yan ng mga ex mo at anak mo.
Gusto ko nga po mag-comment nun sa kanya na tumulong. Ikaw nga hindi makapagsustento sa anak mo Hindi po siya makapagsustento ng anak niya. Ganun po ang sinasabi niya. Walang nagbago sa buhay mo. Ilang taon nang ibinigay mo sa tao na yan, nothing has changed. Sinasayang mong buhay mo. Marami pang mas mababait na amo dyan. Magtrabaho ka, magbatak ka ng buto, di ba? O umalis ka ng bansa, mag-OFW ka, baka may mas chance ka pa. At dito, makikita ho natin na lumabas na naman ang katakot-takot na takot ni Norman Gusgusin. Tang inang English yan, tunog kanal. Ano ba? Oh, lumayas ka rito. Grabe! Paranoia at its finest, mga ka-hombre ko. Makarinig lang ng wangwang. Oh my God. Oops! Di ba? Sandal safe siya di ba? Sandal tago Ngayon, siguro, ito na, dito ka na mawawarat. O, dito ka na makukulong. Tandaan mo, makagago, tanong mo sa mga abogado mo. Oo. Meron kang kaso sa akin. Dahil ikaw ang leader nila, full evidence na kami, ikaw ang leader ng sindikato nila, ay may mahigit 6 years. So magpipetition for bail ka, makagago. Oo. Pero yung pinagsasasampa mo, peanut. Eka nga punish. Grabe, Norman Gusgusin! False accusation na naman to! Sinasabi mo na ako ay leader ng sindikato na mahigit 6 na taon ang magiging pangungulungan ko? Anong sabi mo? Leader ako ng sindikato. Meron kang kaso sa akin. Dahil ikaw ang leader nila, full evidence na kami, ikaw ang leader ng sindikato nila. My God! My God, man. Totoo ba yan? Talaga namang pinapaligaya mo ang mga abogado ko. Binibigyan mo sila ng easy money. Pero wala namang problema doon. Kasi kahit naman ako, easy money rin naman ang pinagkukuhanan ko. Galing sa'yo! Oo! Oo! Akala ko ba may warrant ako? Akala ko ba mawawarrant nyo ko? Akala ko ba pinagkakalat mo sa social media, mahuhuyo na, may warrant na? Ay no, kagagaling ko na sa prosecutor office tinanggap nila yung counter affidavit ko. Tsaka ang mag-i-issue ng warrant si Judge. Siyempre, babasahin ni Judge yun. Hindi to pwede i-warrant. Walang hiya itong makagago. Ay, makagago, nilagay ko nga pala dun sa yung mga diss mo. Yung pagmumura mo kay Maxine Magalona, yung kantutin si Maxine, yung ganon. Pati si Pia, yung ganon. Sinama ko dun, Yung pagmumura mo kay Lord, sinama ko doon para makita ni Judge na walang hiya ka talaga. Di ba? Siyempre, papakita ko kay Judge ganito pagkatao niya. Nakalagay doon, kantutin si Maxine, pati si Pia, pati ang bata, murahin si Lord. Yan, sinama ko yun. Para makita ni Judge kung gaano kakawalang niya o kidnam. Ano na bang pakialam ng judge at ng prosecutor sa mga ginagawa kong ibang bagay? Nakapokus lang ang prosec at judge between me and you. Huwag kang magdadamay ng ibang pangalan. Kung di, ang mangyayari dyan, laban ng palengke. Kaya nga tayo nasa hukom. Ibig sabihin, maghuhukom tayong dalawa. Huwag kang magdamay ng ibang tao. Hindi magwo-work yan. Kung gusto mo ng ganyan laban, sa internet yan. Hindi sa judge o sa prosecutor. Grabe, nakakatawa. Isip bata, ano ka ba? 50 anyos ka na, para kang 8 taong bata mag-isip. Kantutin si Maxine, malaki ang puki niya, pati ang bata na sumabog ang utak, at pati si Pia, at si Lord, minura niya. Yan. Yung kaso na isinampa mo ko na for resolution, tinanggap pa rin yung aking counter. Okay? Pwedeng hindi ako mawarrant dahil tinanggap yung aking counter. Tinanggap ni Piskal. Although nga naman, natapos na yung preliminary. Sabi ng abogado ko, Your Honor, wala po kami natanggap, niligaw po yung address Ayun. So, tinanggap. Nag-out ako ngayon. Ayun.
So, pwedeng hindi lumabas sa warat, no? Kasi nahabol. Reasonable yung paghabol. Norman Gusgusin, iniyayabang mo yung counter affidavit mo. Wala namang problema doon kasi rights mo ang sumagot, tama? Siyempre, nagreklamo sa'yo, malamang sasagot ka. And sabi mo, ayon sa counter affidavit mo, ang sinabi mo ay iniligaw ko ang iyong address, tama? Kaso, hindi mo maililigtas ang sarili mo. Alam mo kung bakit? 6 na buwan. 6 na buwan na last known address. Ano ba ang last known address mo? Siyempre, yung mga nilagay namin na address mo. Durog na durog ka na naman. Ayan na sinasabi ko sa'yo eh. Bakit ka kasi ganyan, Norman Gusgusin? Mga atake mo, pangbata. Kaya kung ako ho sa inyo, sa mga tao na hahawak ng kaso ng tao na ito, mag-ingat ho kayo. Aralin nyo na maigi ang tao na ito, pati ang takbo ng bungangan ng tao na ito sa social media. Kasi literal, na darating tayo sa hearing na baka ho kahit kayo, no, na nagtatanggol sa tao na ito, mapahiya. Literal ho na puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bunganga niyan. Suggestion ko lang naman po sa inyo, mga butihing abogado o law firm ni Norman Gusgusin. Aralin nyo pong mabuti kasi literal na sinungaling ho yan tao na yan. Utak mo talaga. Walang laman. Oo. Meron ka pa kabo 700 na kaso. Tawanan ka lang ni Casper. Upal ka daw, sabi ni Casper. Ayaw maniwala. Casper. Ano ba sasabi mo kay Makagago? Ayan, nakikita ka niya. Nakupal ka talaga. Ano? Coops na coops. Naka-seatbelt lahat yan. Puti ko, pinaganda ka pa ni Casper, pinaganda pa ni Casper. Coops na coops ka daw. Coops na coops. Yari ka sa attorney ko. Yari ka sa abogado ni Casper, si Atornelio. Casper, ano masasabi mo kay Makagago? Ayan o. Solohin mo na. Kinasuha ka rin sa San Pablo eh. Naka-seatbelt lahat yan. Oo. Ay, ako'y natatakot eh. Alam ko na mga patanggay nyo dyan eh. Natatakot sa ginagawa ni mo. Parang, the biggest. The biggest. Gatas na gatas. Ano, coops na coops? Gups na ako, shit. Wala. And yes, wala na naman ho siyang seatbelt. Bago ka kasi mag-trash talk, una, mag-isip ka. Pangalawa, mag-seatbelt ka para hindi ka matatangayan tuloy. Hindi pa natatapos ang trash talk mo, tinrash talk ka na sa internet. Kasi humahanap ka at pumupuna ka ng mali sa iba, pero sa'yo nagsisimula lahat ng kamalian. Ay, nako. Ayan ang art ng trash talking, Casper, ha? Dapat malinis ka. Hindi yung ex-convict ka. Yayabang-yabang ka? Ex-convict ka naman? Paulit-ulit? 2 beses kang may mugshot, tas yayabangan mo ko? Casper! Fuck you. Boss FLM, seryosong tanong po. May chance po ba na magkaayos kayo kung sakaling magpapasensya si MG? Salamat po. Uy, kung sakaling magpapasensya sino? Si MG? Wala. Tutuluyan ko na yan. Pinerwisyo na ako eh. Di ba? Tutuluyan ko na yan. Galingan na lang ako na abogado niya. Aba, ngayon, ayaw mo na akong patawarin, ha? Pero few days ago, papatawarin mo ako, sabi mo! Pumunta ka sa harapan ng bahay ko. Wala nang video-video. Let's come to the agreement. Humingi ka ng tawad. Ipagkakalab ko yung kapatawaran sa'yo ngayong Pasko. Pero yung grupo nyo, yung FG group, hindi ko yung mapapatawad.
Nakakalungkot naman yan, Norman. Dapat patawarin mo ako. Dapat mapatawad mo ako, Norman Gusgusin. Kasi, alam mo yon, hindi ako masamang kaibigan. Sabi mo nga. So tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Kaya ayaw kong maging kaibigan ka. Ayoko. Ano ka sa tingin mo? Ha? Papatawarin mo ako? Muhingi ako ng pasensya sa'yo? Like mo na tayo. Like. Like the live, like the video. Mag-like muna kayo. Sige, like muna. Like muna natin tong live. Sige na, thumbs up muna tayo. Yan lang. Thumbs up muna tayo, thumbs up. Yan na lang, may tutulong nyo sa akin. Thumbs up, ayaw nyo pang gawin. Grabe naman kayo. Parang, like lang nga lang eh. Ako naman, shout out ko naman kayo. Like lang, okay na ako. Kahit palipad po sa like. Grabe mga kahombre ko. Ang atin hong bida ay ubus na. Wala na hong nagpapalipad. Namamalimos na lang ho ng likes ngayon. Grabe naman kayo. I-like nyo naman ang video niya. Sina-shoutout naman niya kayo eh. Nagmumukhang tanga na nga siya sa mga shoutout niya sa inyo. Boss, ano gagawin mo pag binangga ka ng full charge e-bike? Yan ang gagawin ko. I-hide kita. Mail lyrics. Good morning, Boss FLM. Pa-shoutout naman kay Tino Moran. Shoutout, Tino Moran. Shoutout, Tino Moran. Sabi ni Stephen Salva, Boss, good evening. Pa-shoutout sa mga kawork ko sina Patrick, Gary, and Mr. Krabs, owner ng restaurant ng Krusty Krab sa Pasay City. Pag nag-dine-in kayo dito ni Casper, may libre kayong king crab at lobster. Boss! Sige. Sa ano? Ano yan? Krusty Krab. I-search natin. Ha? Ipopromote ko na to. At yan pa naman yung mga tropa pits ko. Yung mga tropa natin, yung mga kaibigan natin. Krusty Krab, Pasay. Pasay. Wow! Krusty Krab Seafood Restaurant pala to. Sa Pasay. Sa yung Pasay. Sabi niya, pa-shoutout sa Krusty Krab, owner ng restaurant. Patrick and Gary and Mr. Krabs, owner ng restaurant na Krusty Krabs sa Pasay City. Pag nag-dine kayo dito ni Casper, may libre kayong king crab at lobster. Siyempre, magdasama kami para naman kumita kayo. Diba, sinashoutout kayo? I-like nyo naman, oo! Francis Leo Marcos po. Yes sir. Pinorward ko na po dyan sa inyong pinorward ko na po dyan sa inyong messenger yung kanyang copy ng warrant, pati yung QR code, pati yung physical copy. Pero unofficial po yan kasi nakuha ko lang. Kung po pwede i-print nyo na rin sa e-warrant ninyo, baka mahabol nyo pa. Opo, mga 2 oras pa bago ako makarating dyan. Opo, positive po dyan sa location niya. Dyan po, opo, yung binigay ko pong address sa inyo. Positive po yan, positive. Opo. Yes sir, darating ako. Welcome. Nagpanggap na naman ho si Gusgusin na meron siyang kausap na kung sino mang malaking tao. Tingnan nga natin ang katangahan nito. Hindi ba ho iPhone ang gamit niyan? Bakit pa-swipe up at hindi pa pindot ang pag-end call niya? Sinungaling kang talaga? Oo! At ayon kay Gusgusin, At nga pala, sinabi ko na rin kay Piskal na nag-file din siya sa San Pablo. Sabi niya, nagpa-forum shopping pala to. Gumanon yung Piskal. Sabi ko, malamang ho. Sabi niya, anong nangyari doon sa ikinaso mo sa kanya sa Isabela? Sabi ko, for resolution pa po eh. Opo, pero
Sabi niya, bakit di mo natanggap tong subpoena namin? Your Honor, tignan nyo naman yung kaso ko, nandyan ho. Tignan nyo kung anong ginawa nila sa akin. Wala bang pag-asa magkaayos? Wala po, Your Honor. Pati ho anak ko, dinamay na Tapos sila, buong pamilya nila, demanda pa ako nang hindi ko naman ho kilala yung pamilya. Tatango-tango si Piskal. Sabi ko, Your Honor, may warrant na po ba ako? Kasi pinagkakalat po nila na may warrant daw po ako Hindi, wala pa. Wala. Do you really think, Norman Gusgusin, na ganyan kaming kababaw at ganyan kaming katanga, ha? Sa tingin mo ba maniniwala kami na sasagutin ka ng piskal na ganyan? Sino ka ba para sagutin ka ng ganyan? Ang mga piskal, Mapaparanaque man yan, Antipolo, San Pablo, Pasay, Isabela, yung mga yan ay fair. Bakit naman parang kampi sila sa'yo? Akala ko ba, ganito ang Paranaque sa'yo? Oo, alam mo sa totoo lang, diyan sa Paranaque, di ba nalipat ako dyan? Sa totoo lang, mahina tayo dyan. Wala tayong ganong kakampi dyan. Doon nila tayo naisahan. Tapos, nagtataka ako. Ulitin nga natin. At nga pala, sinabi ko na lang kay Piskal na nagfile din siya sa San Pablo. Sabi niya, nagpa-forum shopping pala to. Gumanon yung Piskal. Alam mo naman pala kung ano ibig sabihin ng forum shopping. Ba't yan ang ginawa mo? Una, nagkaso ka sa akin sa Isabela. 179 counts. Oh my goodness. The respondent is charged with 179 counts of cyber libel. Oh! At ang ikinaso mo sa akin ay 179 counts ng libel. Di ba? Ngayon naman, nagkaso ka sa Paranaque. Anong tawag mo dyan? Shopping forum? Baliktarin na lang natin kasi syempre, nasa mundo ho tayo na binili ni Gusgusin. Kayo naman. At ito syempre, para ho siyang si Voltorb, mga kahombre ko. Kilala niyo naman siguro si Voltorb, di ba, sa Pokemon. Isa ho sa kanyang power ay ang tinatawag na auto-distraction. Ang galing talaga ni Voltorb Kulaong. Oo. Self-distraction po ang ginagawa niya. Pakinggan niya natin ang katangahan nito. Ginagina mo. Hindi mo ako gusto mo lahat nung ginamit mo para kasuhan ako. Gusto mo i-al ko kayong lahat sa norte. Tapos ibahin ko address nyo. Para 3 months from now, may warrant kayong lahat. Gusto mo? Sumagot ka lang na, oo, makagago. Paiiyakin kita. So, ibig sabihin pala, kapag ginawa mo sa akin ito, ipe-play ko lang ito, at ito na mismo yung katibayan ko, and eventually, madidismiss ka na naman, at magka-counterclaim na naman ako, danyos na naman. Oo, walang problema, Norman Gusgusin. Go! Do it your way. Actually, way mo to Ikaw ang nagsabi, nakakasuhan mo ako ng patong-patong. Pinapatulan lang kita. Oo. Alam niyo yan, mga kahombre, kilala niyo ako. Hindi naman ako mapagpaton. Hindi ako nagkakaso-kaso ng mga ganyan, di ba? Pero, kakaiba at iba ho ang laban natin kay Norman Gusgusin, di ba? Siya naghamon, tapos ngayon nakatake ka ng mga ganyan? Ha? Di uubra yan, Norman Gusgusin. Dudurugin kita kahit saan, kahit kailan. Nagkaroon ng isang post si Food Genius kung saan ang tauhan daw ni Norman Gusgusin na si Benok ay hindi pa napapasweldo noon pa. Naku! Tita, pare-parehas po tayo nadala sa magandang salita. Actually, siningil ko po siya sa backlog niya sa akin sa sahod. Ang reply niya sa akin, wala siyang maalala. Yon! In your opinion, what do you think of Francis? Do you think I have been scammed by him? Sa inyo naman po, ilang beses sinabi ni Sir Dong sa kanya na bayaran kayo. Sinasabi niya lang na wala daw siyang utang sa inyo nila Mami Edith. Wala daw siyang pagkakautang dahil tulong niyo daw po sa kanya yon. What? Please don't joke about this. This is lots of money. Patay ka ngayon, Norman Gusgusin. Sabi ko sa inyo, mga kahombre ko, ume-epekto na. Ayan na ho ang susunod.
yung mga mamis na magsisilabasan at magfa-file ng napakarami kay Norman Gusgusin. I am happy kasi naging part ako nito at naging part din kayo mga kahombre ko kasi without you, wala tayong magiging ugong. Tandaan nyo yan ha. Ngayon, unti-unti na mga kahombre ko nalalapit ang sukdulan kay Norman Gusgusin. I'm very happy. Finally, di ba? Nagkakaroon ako ng lakas ng loob ang mga OFW upang magsalita and eventually file cases against this guy. Yari ka ngayon! One love! Good fucking vibes! Let's go! Mga putang ina nyo kayo.